Paps, magandang buhay. So hapon na ngayon mga Paps, alas 4 ng hapon at katatapos lang ng ulan. So ngayon mga Paps ay samahan nyo ako na magtanim ng bonsai material ng direkta sa lupa. So ito mga Paps, ginagawa ko ng pagtatanim para hindi po ako maghunt sa gubat, ano. So kung meron lang din naman tayo mga Paps na mapagtatamnan na area, meron din naman tayong kahit hindi masyadong malawak na garden, magtanim na lang po tayo para hindi tayo mag-hunt at magputol ng puno sa wild. So ngayon mga Paps, ang itatanim ko ngayon ay Ficus religiosa. Ganito po siya. Ayan. So ito mga Paps, material na to ay bihirang i-bonsai, ano? Bihirang gawing bonsai dahil lumalaki nga yung dahon nito, ang lalaki po ng dahon, at tsaka hindi nga naman common. Pero nagandahan ako dahil unique yung unique yung mga dahon niya, unique yung itsura, at bihira ngang gawing bonsai. Ayan mga Paps, yan po ang dahon ng Ficus religiosa, at ito po ang katunayan na napapaliit po yung dahon niya. Yan. So ang dahon po nito kapag nasa wild ay sobrang lalaki, parang mga halos mas malaki pa sa dahon ng gabi, no? Yung ordinaryong gabi, ganun po lumalaki ang dahon niya. Pero ito po ang katunayan na napapaliit yung dahon. So ito mga Paps ay kinuha ko galing pa ng Manila. So tatlong maliliit na seedling, ano, binunot ko lang yan mga Paps sa gilid ng kalsada. At yung unang dalawang material ko nito ay naibenta ko na. Kaya ngayon ay magtatanim ulit ako, palalakihin ko sa loob ng 1 taon, direkta po sa lupa, ano. So samahan niyo ako mga Paps. Bago nga po pala tayo magpatuloy ay iimbitahan ko muli kayo na mag-subscribe doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button sa baba, tapos click nyo na rin yung notification bell at piliin nyo yung all para updated po kayo lagi, ano. Yung isang subscription nyo po ay napakahalaga upang lumago at lumawak yung maabot ng aking channel. Doon naman po sa palaging sumusuporta, maraming salamat po sa inyo sa palagi pong bumibisita dito sa aking channel. Maraming salamat po. Sana po ay hindi kayo magsawa. So tara mga Paps, itanim na natin to. Ito yung pagtatamnan ko mga Paps ng aking religiosa. So tatlong materyales, palalaking ko dito sa loob ng 1 taon bago ko ililipat sa training pot. So ayan, tara at umpisahan na nga natin. So ang kagandahan mga Paps ng tatanim ng direkta sa ground ay 3 times faster po yung paglaki niya kumpara na pag nasa pot. At isa pa, hindi po tayo kailangan dilig ng dilig. Pag nasa pot po kasi mga Paps, kailangan yan araw-araw didiligan, ano? At least 1 to 2 times a day, especially po kapag sobrang init. Isa pa, kailangan lagi ka pong nagpe-fertilizer dahil limited yung nutrients na nakukuha ng nasa pot. Kaya mabagal po yung kanyang paglaki. Pagka sa direkta po sa ground, lalo pa kung galing sa seedling or seeds yung material nyo, mabilis po ang paglaki. At hindi rin ma-maintenance, ano, kahit na hindi mo masyadong didiligin mo lamang siya pag sobrang init. Kahit once a week or twice a week, pwede na, ano. At kahit hindi ka po maglagay ng fertilizer, ay okay po yan, lalo pa sa mga Ficus material. So ayan mga Paps, hindi ko masyadong lalaliman para kapag i-harvest ko na ay hindi po mahirap i-harvest. So yan. So ang ilalim po mga Paps ay lalagyan ko nitong bato para yung roots niya ay hindi papunta sa ilalim, ano, radial yung roots niya, i-spread out siya papalabas, at nang sa ganun ay hindi rin mahirap i-harvest pagka radial yung roots at merong bato. Yan po ang kagandahan mga Paps sa ground, ano. Pag meron pong ganyan na bulate, ano, yung bulate na ibig sabihin ay
healthy at masustansya po yung ground. Maraming nutrients kasi yan po sila ang gumagawa ng nutrients. Yung mga tae po nila ng bulati, ayun yung nagiging nutrients sa lupa. Isa pa, sila na rin po yung naggumagawa ng space doon sa lupa para hindi masyadong siksik yung lupa. Yung pagtatamnan, so lalagyan ko lang ng kunting lupa. So mababaw lang mga paps para hindi mahirap i-harvest pagdating ng araw. So ayan, makikita po natin ay marami na pong roots lumabas na dito sa Nung kinuha ko po ito mga paps ay halos walang ugat dahil sa highway po siya tumubo at wala masyadong ugat. So ayan po ang evidence. Sa loob po ng 1 week, ganyan na po karami yung ugat. Lalo na po kapag nakadirekta po ito sa lupa. So ayan mga paps, meron ng isa. Lalagyan ko lang siya ng harang dito para hindi hukayin ng manok mga paps. Kasi merong mga manok dito na bastang merong hinukay bagong na lupa ay hinuhukay nila. So ayan. So nakaisa na, susunod naman sa pangalawa. Kabilang part para sa pangalawang bonsai material. So siya nga pala mga paps, ang ideal na pagtatanim, kung itatanim nyo po sa ground, especially sa mga area na nagkakaroon ng direct sunlight, para sa akin mga paps, para sa experience ko, based sa experience ko, ang pinaka-ideal na time para magtanim ng kahit na anong halaman, kahit hindi bonsai material, ay sa hapon mga paps, yung wala nang masyadong init ng araw. Presko na yan at saka hindi malalanta yung tanim natin mga paps. At saka magkakaroon man ng init after 12 hours na, at least after 12 hours kinabukasan pa magkakaroon ng mainit na araw at direkta na sikat ng araw. Kaya nagtatanim ako mga paps sa hapon, mga alas 4 o alas 3, basta hindi na nasisikatan ng araw yung pagtataniman ko. So tara mga paps, at itanim na natin itong pangalawa. So ayan mga paps, healthy ang lupa. Tingnan nyo po yan. Ibig sabihin mga paps, pag merong ganyan yung lupa ay hindi acidic yung lupa, maraming nabubuhay na bulate. At ibig sabihin mga paps, marami silang pagkain at marami rin silang napuproduce na fertilizer doon sa lupa. Yan ang kagandahan pag nagka-ground training. So ngayon mga paps, iba naman yung approach ko dito sa tanim na to. Ngayon ay lalagyan ko po siya nitong pot, pero wala po siyang sa ilalim, butas pa rin siya hanggang sa ilalim. Direkta pa rin sa lupa. So ayan, ganyan lang kababaw mga paps, para madali lang yung pag-harvest. At lalagyan ko po siya ng tile sa ilalim. Para yung roots ng halaman ay maging radial, hindi taproot ang ma-develop, Yung radial po mga paps, yung pa-spread yung roots, pa-sideways yung roots. Yung taproot naman po ay yung direkta pa ilalim. Yung taproot po ay pang-hold lang yan nila sa ground. Yung radial po ang maganda.
So ayan po, nalagyan ko na ng tiles at lalagyan ko rin po nitong pot. So ito na mga paps, ito na ang aking itatanim. Ayan, less than a week mga paps, ang dami na po niyang roots. Ayan po ang roots niya. Less than a week nung hinarvest ko siya. Kinuha ko po siya doon sa may kalsada, sa may highway. Sa pader po siya nakatanim, kaya sanay po ito sa mga hindi masyadong matubig. So kaya kahit hindi natin masyadong didiligan ay mabubuhay po ito. Ito po ay Ficus religiosa. So ayan, tapos na po yung pangalawa. Mapunta naman po tayo doon sa pangatlo. Wala na ako masyadong makita na space, maisip na paglalagyan, kasi nilalagay ko po sila mga paps sa mga gilid para hindi masyadong maiistorbo na pag nagwawalis, maistorbo ng bata, kaya dito na lang. So ayan, ito ay sulok na. Ito na yung pangatlo mga paps na materyales. So dito ko na lang itatanim. Mabilis naman po ito mabuhay at mabilis lumaki, lalong lalo na kapag nasa ground. Yung lupa dito mga paps ay hindi parehas nung unang dalawang pinagtamnan ko, kasi ito po yung mga hinukay na lupa at dito na lang pinagdadamp, ginawang dumping ground nung hinukaya, nung nagpatayo ng bahay. So tulad ng dati, lalagyan ko po ng tile sa ilalim para maging radial yung roots niya. Kahit hindi mga paps tiles ang ilalagay nyo, basta flat, magkakaroon siya ng flat surface, okay na po yun. Kahit bato, pwede na po yan. So ayan mga paps, lagyan ko lang kunti na lupa. So ito ay isa ring napaka healthy. Ayan, in less than a week, ang dami pong ugat. So magtanim na lang po kayo mga paps ng bonsai material. Wag na po kayo mag-hunt para mapipreserve yung mga puno natin, at the same time ay nakakatulong tayo para paramihin ito, katulong tayo mga paps sa kalikasan. So ayan, again lalagyan ko po ng bato para hindi ko kaya ng manok. So ayan mga paps, tapos na. So ayan po mga paps, at tapos na nga nating maitanim yung tatlong material na Ficus religiosa. So 1 year bago ko po sila i-harvest, palalakihin ko po sila dyan in 1 year. Hindi ko po sila gagalawin ng kahit na wala rin masyadong fertilizer, basta
direkta lang po sa lupa. So yun lamang po mga paps sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Once again po, iimbitahan ko po kayong mag-subscribe, hit yung notification bell at piliin po yung all. I-like nyo na rin po at i-share na rin para makarating pa doon sa ibang gusto pang matutong mag-bonsai at nag-uumpisang mag-bonsai. So yun lamang po, maraming salamat. Once again, happy bonsai at magandang buhay.